Sa bawat pag-ikot ng kamera at pagpitik ng ilaw ng entablado, isa lang ang laging bida. Si Lilith Sarmiento, ang reyna ng pelikulang Pilipino. Wala siyang tapon na eksena, walang sablay na linya. Tila bawat galaw ng kanyang mata ay may sariling script. Maging ang mga veteranong direktor ay yumuyuko sa kanyang husay. Para sa masa, isa siyang alamat, isang inspirasyon, isang diyosa. Ngunit walang nakaalam na ang kanyang kagandahan at talento ay may kabaligtarang kapalit. Isang madilim na lihim na matagal nang nalilibing sa mga ilaw ng showbiz. Mula siya sa isang liblib na baryo sa Antique. Doon unang kumalat ang mga kwentong may batang babae raw na hindi tumatanda at tuwing bilog ang buwan ay nawawala ng ilang araw. Ang matanda sa baryo, si Aling Sela, ang unang nakaamoy ng kakaiba. Isang gabi sinundan niya ang batang si Lilith sa gubat. Doon niya nakita ang batang babae na nanginginain ng sariwang laman loob ng isang kambing. Gamit ang kanyang matutulis at mahahabang ngipin na hindi na pambata. Nang sumiklab ang tsismis, bigla na lamang nawala si Lilith at ang kanyang buong pamilya. Ang baryo'y tahimik muli. Hanggang isang araw, lumitaw ang batang babae sa telebisyon. Ngunit ngayon ay isang ganap na dalaga, nagngangalang Lilith Sarmiento. Sa mundo ng showbiz, mabilis siyang sumikat. Ganda, galing, at misteryong mahirap sukatin. Lahat ng lalaking artista ay tila nahuhulog sa kanyang paang, tila may mahika. Ngunit lahat ng naging kapareha niya sa pelikula, ilang buwan matapos ang shooting, ay bigla na lang nawawala. Iisa ang pattern. Puro lalaki, puro close sa kanya. At laging may eksenang kuha sa huling gabi nilang magkasama. Habang nakangiti siya at ang mga matay tila pula sa liwanag ng kamera. Isang makeup artist ang unang nakatunog. Napansin niyang tuwing may night shoot, ayaw ni Lilith na gamitan ng salamin. Sensitive daw sa liwanag. Ngunit isang beses nagkamali siya. Nailawan ng UV ang mukha ni Lilith at sandaling kumislap ang kanyang balat. Lumitaw ang malakaliskis na texture at pumikit siya sa sakit. Nang gabing iyon, natagpuan ng makeup artist na duguan sa kanyang unit. Wala ng puso at tatay, pero ang mukha ay nanatiling buo, nakanganga sa gulat. Ang pinakamalagim ay nang minsang may fan meet si Lilith sa isang mall. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya, si Aling Sela, mula sa baryo ng kanyang pagkabata. Ikaw nga, hindi ka tumanda at marami ka ng kinain, bulong nito. Tumawa lang si Lilith. Sayang ikaw na lang ang kulang. Pagkatapos ng event, hindi na muling nakita si Aling Sela. Sa kasalukuyan, mas kilala na si Lilith bilang isang immortal beauty. Sikat pa rin at palaging trending, ngunit lingid sa kaalaman ng madla. Sa bawat tagumpay niya sa pelikula, may kapalit itong kaluluwa. Isang kasamang artista, isang alalay, o isang inosenteng fan. Kaya't kung balang araw ay mapili kang maging katambal niya sa isang pelikula, mag-isip-isip ka. Dahil sa mata ng publiko, isa siyang artista ng bayan. Pero sa likod ng kamera, isa siyang nilalang ng dilim.
Simula nang maitala ang pangalan ni Lilith Sarmiento sa Walk of Fame sa Eastwood, tila mas lalo siyang sumigla. Wala siyang wrinkles, walang pagod. Kahit halos araw-araw ang taping, parang hindi tumatanda. Blessed with good genes, sabi niya sa media. Pero ang totoo, hindi ito biyaya, kundi isang kasunduan. 12 gabi, 12 kaluluwa. Ito ang panatang inuusal niya bago matulog. Isang ritual na sinimulan pa sa ilalim ng punong balete sa Antique. Sa bawat 12 taong kinukuha niya, mas lalong humahaba ang kanyang kabataan. Pero hindi basta-basta ang pagkuha. Kailangan ay may pagtingala, may paghanga. Kailangan ay gusto siyang sambahin. Dahil ang mga aswang na tulad niya ay hindi lang gutom sa laman, gutom din sa pagsamba. At ano nga bang mas mahusay na larangan para sa ganong klaseng uhaw kundi ang mundo ng showbiz? Si Direk Conching, isang kilalang horror filmmaker, ay naging close kay Lilith sa kanilang huling proyekto. Sobra siyang humanga sa professionalism ni Lilith. Kaya isang gabi, pinatawag niya ito para sa private brainstorming session. Kinabukasan, nakita ang katawan ni Direk sa loob ng kanyang kondo. Walang ulo, pero nasa sahig ang kanyang cellphone. Nakabukas ang voice recorder. At sa recording na yon, maririnig ang huling mga segundo ng kanyang buhay. Lilith, anong ginagawa mo? Teka lang, bakit pulang-pula mga mata mo? Sunod-sunod ang pagtili, hanggang sa naging tunog na lang ito ng isang hayop na ngumangat-ngat ng buto. Ngunit sa kabila nito, na-cover up ng management ang balita. Cardiac arrest daw. At sinabing ang mga audio recordings ay fake news mula sa fans. Pagkakalipas ng mga ilang linggo, may isang production assistant na tahimik lang. Si Mang Berting, na mahigit 40 taon na sa industriya. Siya lang ang nakapansin ng kakaibang pangyayari. Tuwing hating gabi sa shooting, may palaging nawawala sa props department. Dugo ng hayop, kutsilyo, pati ang ilang matandang orasyon na isinama sa eksena. Pero ang pinaka nakakatindig balahibo ay nang masulyapan niya si Lilith sa isang sulok ng dressing room. Nakaluhod, may hawak na bungo at inaawitan nito sa wikang matanda na hindi niya maunawaan. Kung totoo nga ang balita sa baryo, ikaw ngayon, Lilith. Ikaw nga ang batang nilamon ng dilim. Ilang araw din ang nakalipas, wala na si Mang Berting. Wala ring record na nagtatrabaho siya sa production. Burado, parang hindi siya kailanman naging bahagi ng pelikula. Ngunit isang tagapaglinis ang nakakita ng kanyang uniforme. Puno ng tuyong dugo at nakalagay sa loob ng makeup kit ni Lilith. May rumor na ang susunod na pelikula ni Lilith ay Babae sa Balete. Isang pelikulang halos base sa sariling buhay niya. Pero walang nakakaalam maliban sa writer. Isang gabi habang nagsusulat si Marco, ang scriptwriter nagpakita sa kanya si Lilith. Hindi siya nakatawa, hindi ring galit. Pero ang mga mata niya ay itim na, parang bangin.
Huwag mong ilathala ang totoo, Marco. Kung ayaw mong ikaw ang maging katapusan ng kwento. Hindi siya naniwala. Itinuloy niya ang script. Ngunit nang sinubukang i-email ito sa production, nag-crash ang kanyang laptop at siya ay natagpuan sa kanyang apartment. Nakaupo, parang natutulog. Ngunit walang mata, wala ring puso. Isang papel lang ang iniwan sa kanyang tabi. Nakasaad, ang kwento'y akin at sa akin ito magtatapos. Ngayon nasa final edit na ang pelikulang Babae sa Balete. Pero hindi ito maipalabas. Bawat producer na sumusubok ay dinadalaw ng bangungot. Isang babae sa puting gown, may mga kuko sa halip na daliri at mga matang kulay dugo. Hanggang mangailan ang production team ng isang intern. Isa sa mga tagahanga ni Lilith ang nag-audition. Pangalan niya'y Laika Ramos. 22 taong gulang. Film student sa isang kilalang universidad. Laking fan ni Lilith Sarmiento. Mula bata pa lang siya, poster na ni Lilith ang nasa kwarto niya. Memorize niya ang bawat linya sa mga pelikula nito. At ngayong nag-aaral na siya ng filmmaking, ang ultimate goal niya, makatrabaho ang kanyang idolo. Kaya't nang mabalita ang magkakaroon ng open internship sa ilalim ng production team ni Lilith para sa Babae sa Balete, hindi siya nagdalawang isip. Pumila, nag-audition, at sa hindi maipaliwanag na paraan, siya ang napili. Noong unang araw ni Laika sa set, halos hindi siya makagalaw. Si Lilith sa personal ay higit pa sa inaakala niya. Ang kutis nito'y parang porselana. Ang boses ay parang alon sa gabi. Malamig pero nakakaakit. Kahit ang simpleng good morning nito, tila musika sa tenga ni Laika. Naging alalay siya ni Lilith. Tagabigay ng tubig, taga-kopya ng script, taga-ayos ng dressing room. At habang tumatagal, nararamdaman niyang palapit siya ng palapit sa kanyang idolo. Ngunit sa parehong bilis, may mga kakaibang nangyayari. Isang gabi may naiwan si Laika sa studio. Nakalimutan niya ang kanyang notebook, kaya bumalik siya. Tahimik ang paligid. Ngunit habang papalapit siya sa dressing room ni Lilith, narinig niya ang pag-ungkol at pagbulong. May tila dasal. May tunog ng basang kaliskis na gumagapang. Idinikit niya ang mata sa siwang ng pinto at nakita niya si Lilith. Nakaluhod sa harap ng isang altar na yari sa buto. Balat ng tao at luma, maitim na mga imahe. May hawak itong ginutay-gutay na alalay. Buhay pa, pero halos wala ng malay. Pinapasaka ng kung anong itim na usok ang bibig nito. Napaatras si Laika sa gulat at lumikha ng kaluskos. Biglang napalingon si Lilith. Ngunit paglabas nito, ngumiti lang siya. Nakita mo ba ang hindi mo dapat makita, Laika? Wala naman po, Miss Lilith, tugon ni Laika. Kukunin ko lang po yung naiwan kong notebook. Pauwi na rin po ako. Ingat po. Hindi na nakatulog si Laika ng gabing yon. Kinabukasan, 3 intern na ang hindi pumapasok. Una, na-aksidente raw. Pangalawa, sumuko at umayaw na sa trabaho.
Pangatlo, nawawala pa rin. Pero nakita ni Laika ang mga gamit nila. Lahat. Tinago sa isang lumang dressing room na di na ginagamit. At sa salamin doon may sulat sa lipstick. Huwag kang titingin sa totoong mukha. Dito unti-unting nagising si Laika sa katotohanan. Ang kanyang idolo ay halimaw. Hindi kayang tumigil ni Laika. Naghanap siya ng mga lumang artikulo. Nakipag-ugnayan sa mga dating production staff. Lahat ng may koneksyon kay Lilith. Patay, nawawala, o baliw. Pero isang anonymous email ang dumating. May attached na luma at grainy na video file. Ipinakita nito si Lilith sa isang indie film 20 years ago. Isang eksenang hindi nakarating sa final cut. Sapagkat dito, habang nasa set, bigla siyang nag-iba. Lumaki ang panga, humaba ang mga kuko, at kinagat sa leeg ang cameraman. Sabay blackout ang camera. Ngayon ay alam na ni Laika ang totoo. Pero hindi siya tumakbo. Binalik-balikan niya ang script ng babae sa balete. At doon niya naisip, ito ang susi. Ang pelikulang ito ang pinakamalapit na paglalahad ng tunay na pagkatao ni Lilith. At kung mailalabas niya ito sa publiko, maaaring matigil ang kaharian ng kadiliman. Kaya gumawa siya ng sariling kopya ng raw footage. Lihim na nag-edit. At sa premiere night, hindi ang approved cut ng pelikula ang ipinakita, kundi ang bersyon niya. May mga totoong eksena, mga leaked files, audio recordings ng mga biktima. Pagkatapos ng premiere, sumiklab ang social media. Trending si Lilith. Hindi dahil sa ganda niya, kundi dahil sa katotohanang unti-unti nang lumalabas. Isang dokumentaryong hindi sinasadya. Ngunit si Laika, hindi na nakita mula noon. May isang CCTV footage lang sa basement ng sinehan. Si Laika pumasok mag-isa. Walang lumabas. At sa huling eksenang kinunan ng isang fan, habang naglalakad si Lilith sa red carpet ng premiere. Mapapansing may dugo ang ngiti siya. Nakuhaan niya rin habang may binubulong si Lilith sa kanya. May bago akong script. Ang pamagat, ang huling tagahanga.